Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome na muli sa ating daily morning devotional. It's me, Sister Ella. Magbibigay sa inyo ng mensahe sa araw na ito. Atin pong bubuksan ang aklat ng Heavenly Places. Nasa October 16 na po tayo, entitled Courtesy Toward All. So maging mabuting tao sa lahat ng panahon. O maging mabuti sa lahat ng tao. So, sa ating key text sa 1 Peter 3 verse 8, finally, be all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous. So dito, ni-encourage tayo na maging mabait, maging gumawa ng mabuti sa ating kapwa, at maging isanawa ang ating pag-iisip na magkaroon ng kasigasigan na mahalin ang ating mga kapwa at magbigay ng kabutihan sa kanila. Be courteous is a Bible injunction. We all have our peculiar temperaments. Some have very quick tempers. Some are inclined to be morose. Some stubborn and others coarse and rough, unkind in words. Therefore, we need to cultivate our tempers, take ourselves in hand. Soften whatever is harsh in your temper and burnish off the rough edges of your character. So dito makikita natin na sinasabi ng Biblia ay maging magalang tayo sa lahat. Tayong lahat ay may kanya-kanya talagang mga natatanging ugali. Ang ilan sa atin mabilis magalit, mabilis malungkot, matigas ang ulo, mga bastos sa pananalita at hindi mabait na kapwa. O hindi mabait sa kapwa. Ito po yung normal sa atin na nailalabas natin yung ugaling ito. Minsan ang mga taong mga ganitong ugali ay sinasabi pa nila na natural lang to sa ugali natin dahil meron tayong human nature. But if we are digging, we are searching ourselves and come unto Christ, mapapansin natin na handa siyang palambutin ang anumang magaspang sa ating mga ugali. Yung ating pagkainis ay mapapalitan ito ng pagkamababa o mapagpakumbaba. Ang ating mga karakter ay mababago tungo sa kabanalan ng Panginoon. Nawa magtulungan po tayo. Hindi po madali yung character building po. Ito po yung nasa proseso. At habang may pagnahon pa, kailangan po natin ihingi sa Panginoon yung mga bagay na hindi natin kayang ibigay sa ating mga sarili. Dahil siya lamang ang makakapagpabago sa ating puso. Maaari nating piliin na maglingkod sa Kanya araw-araw. Never be sore and harsh at any time. Abstain from frowns and contempt, however much you may feel them. You should win respect by being respectful and courteous. Treat everyone with civility. They are the purchase of the blood of Christ. If you seek to imitate Christ in your character, the impression upon the people will not be made by you, but by the angels of God that stand right by your side. They will touch the hearts of those to whom you speak. So, huwag tayong maging masungit, maging masama yung ating mga ugali sa lahat ng oras. Iwasan natin na magsimangot at pagtingin ng may paghamak. Gaano mo man ito nararamdaman, nawa ipanalangin mo ito sa Panginoon na ano man yung mga harsh character natin ay mabago ito tungo sa mapagpakumbabang puso, tungo sa karakter na gaya ni Kristo. Dapat kamtin natin yung yung respeto ng iba. So sa pamamagitan ng pagiging magalang sa iba, tratuhin natin ang bawat isa ng may kagandahang asal. Ito po yung utos ng Biblia. Tratuhin natin ng gaya ng pagtrato ni Kristo sa atin. Kasi nga we know na we are the purchase of the blood of Christ. Tayo po ay pag-aari na ng ating Panginoong Hesus. Kaya kailangan sikapin nating tularan si Kristo sa ating pagkatao. Sa pamamagitan ng ating sa ating pakikitungo ng may kabutihang loob, may kabutihang puso,
sa iba, na maipakita po natin na kung gaano natin o gaano tayo minahal ng Panginoon, ganun din natin ipakita sa iba na minahal din natin sila. Kasi kapag ang ating mga mapagpakumbabang mga salita, ang ating mga maaamong mga salita, ito po yung hahawak sa mga puso, sa mga taong kinakausap natin. Those who hope to be the companions of holy angels should possess refined manners. If the principles of the Christian religion are carried out in the daily life, there will be a kind thoughtfulness for others, for this was characteristic of Christ. Then, although a man may be poor, he will have true dignity, for he is God's nobleman. Kaya, kung tayo ay nagnanais na makasama natin ang mga banal na anghel sa langit, sa araw-araw nating gawain, ay nawa ipakita po natin yung ugali na napabanal ng Panginoon. Kung ang mga alituntunin ng pananampalataya natin ay isinasabuhay natin araw-araw, magkakaroon tayo ng mabait at maingat na pagtingin sa ating kapwa. Ito ang katangian ni Kristo. Kaya kahit ang isang tao ay mahirap, taglay niya ang tunay na dangal sapagkat siya ay marangal sa paningin ng Diyos. So nawa, isipin natin na we are the purchase of the blood of Christ. We are purchased. Binili niya tayo. At ano yung trato ni Kristo sa atin? Ganun din yung itrato natin sa mga tao. Sabi pa dito, Christianity will make a man a gentleman. We are the purchase of Christ's blood, and we are to represent Him, to pattern after Him. And He was courteous even to His persecutors. The true follower of Jesus manifests the same mild, self-sacrificing spirit that marked the life of His Master. So, ang pagiging Kristiyano ay nagpaparangal sa isang tao. So, ginagawa siyang tunay na Maginoo. So, nawa tayo ay maging mabuti sa ating kapwa. Dahil tayo ay binili sa dugo ni Kristo at tayo'y nararapat na maging kanyang kinatawan. We are representative of Christ. Kailangan na si Kristo po ang ating halimbawa kung paano siya nakitungo sa mga taong nasa paligid niya. And He was courteous in all people, even to His persecutors, kahit sa mga taga-usig niya. Pinapakitaan niya pa rin ng kabutihang loob. Kaya, ang kinin po natin, ihingi po natin sa Panginoon yung karakter na gaya nito. Dahil sa natural sa puso natin, napakasama. Ang hirap maging mabait. But if we have a spirit of Christ, maipapakita po natin sa ating mga ugali yung kabaitan na hindi nagpapanggap, kundi yung si Kristo, yung Espiritu ni Kristo ang tumanim sa ating mga puso at maipapakita natin yung character, yung noble character ni Christ sa buhay natin. Yung self-sacrificing spirit na nagmarka sa buhay ng ating tagapagligtas. Look at Paul when brought before rulers. His speech before Agrippa is a model of dignified courtesy as well as persuasive eloquence. I would not encourage the formal politeness current with the world, which is destitute of the true spirit of courtesy, but the politeness that springs from real kindness of feeling. Gaya ni Pablo, nang siya ay dinala sa harap ng mga pinuno, yung kanyang pananalita sa harap ni Agrippa, isa po itong halimbawa sa marangal na paggalang at nakakahikayot na nakabaitan sa pananalita. So, hindi po pinapahalagan yung formal na kagandahang asal ng karaniwan sa sanlibutan na wala namang tunay na diwa ng kagandahang loob. Hindi ito ibig sabihin na nagpapakita ka ng kabutihan ay sa tingin mo ay mabuti ka, kundi ang paggalang na nagmumula sa taus-pusong kabutihan ng damdamin. Ito po yung katanggap-tanggap sa harap ng Panginoon. Kaya nawa wag po tayong maging mapagpanggap. Wag po natin hanggang sa panlabas na anyo lamang. Kaya nawa ipanalangin natin na yung pinapakita nating ugali
sa ating panlabas na anyo ay ugali ni Kristo. Kahit mahirap sa ating personal na situation na maging mabuting tao, sikapin natin gaya ni Kristo na napakabuti sa atin. In Christ, a greater example has been given us than that of either patriarch or apostle. There we have genuine courtesy illustrated. This virtue ran parallel with his life, clothing it with a softened and refined beauty, and shedding its luster over every action. So si Kristo po ay siya ang ating dakilang halimbawa. Higit pa sa alinmang patriarka o apostol na pinakita sa atin. Dito natin makikita ang tunay na kagandahang asal na nahayag sa kanyang buhay. Kaya nawa, wag po nating pahintulutan na basta-basta na lang lumalabas sa ating mga bibig ang mga masasamang salita. At basta-basta na lang nating nararamdaman ang inis, galit, selos at inggit. Bagkus ihingi natin ang espiritu o ang bunga ng banal na espiritu, yung kabaitan, kagandahang loob, mapagpakumbaba, mabuting asal. Mga matatamis na salita ang lumalabas o lalabas sa ating mga bibig. Dahil sasama po ang mga libu-libong mga anghel ang sasama sa atin kung matatamis na salita na gaya sa salita ni Kristo ang lalabas sa ating bibig. Kaya nawa sa ating pag-aaral sa umagang ito, magpakita po tayo ng mabuting gawain o maging matulungin o maging mabait sa lahat ng tao. Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, baunin natin sa araw na ito ang kabaitan ni Kristo na ipinagkaloob niya sa atin at ipakita natin sa mga tao kung gaano kabuti o gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Muli, purihin ang Panginoon and God bless.